Morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ang edisyon ng Morning Devotion. Ang ating matutunghayan buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. We pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan at sinasamahan ng ating Panginoon. So napakaganda po ng ating morning devotion para sa umagang ito na makikita natin sa chapter 15 verse 4b. Ganito ang sinasabi: hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y masumpungan? So ang title po ng ating morning devotion para sa umagang ito ay Mahalaga Ka sa Diyos. Gaano kahalaga ang tao sa paningin ng Diyos? Una, kilala ng Diyos ang lahat, tulad ng pagkakilala ng isang pastol sa kanyang mga alaga. So sa dami po ng tupang kabilang sa kawan na alaga ng isang pastol, ang pinakamagandang katangian ng pastol ay kilala niya ang lahat ng kanyang mga tupa. At ito rin po ang katangian ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin po, nakikilala niya tayo. Alam niya yung ating buhay, alam niya yung ating pinagdadaanan, alam niya ang lahat sa atin. Pangalawa, ang pagkakilalang ito ay nagpapahayag din naman ng isang kakaibang kamalayan ng Diyos sa state of being ng isang tao. Ang kakayahang kilalanin ng Diyos ang bawat nilalang ay nagsasabi ng isang napakataas na kamalayan sa puwang ng tao sa kanyang kaisipan. Ang kamalayang ito ang nagsasabi sa kanya kung ano ang nasa kanyang piling at kung sino ang nawawala. Ang mga nasa piling niya ay inilalagay niya sa isang ligtas na lugar kung saan may masaganang buhay. Samantalang ang nawawala ay naglalagay sa kanyang sarili sa elemento ng panganib, kaya't pilit siyang hinahanap ng Diyos upang mailigtas. So yung mga nawawala sa piling ng ating Panginoon ay tunay nga naman na kanyang hinahanap dahil ayaw niya na sila ay mapahamak. Kaya ang gagawin ng ating Panginoon ay nandoon yung kanyang desire na sila ay hanapin upang maibalik sa kanyang presensya. Pangatlo, ang hangad ng Diyos sa tao ay kapayapaan, isang kalagayang mabuti para sa lahat. So ang taong nagpupumilit na makawala sa piling ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang brokenness, habang nagpupumiglas na makalaya ay lalo namang nahuhulog sa kasalanan. Hindi nais ng Diyos na mapahamak ang tao, kundi ang nais niya ay masumpungan ng masaganang buhay, hindi lamang sa usaping pisikal, kundi maging sa usaping espiritual, moral, ethical, social at iba pang aspeto ng buhay. At ito ay makakamit lamang ng tao kung siya ay mananatili sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga sa umagang ito ng ating morning devotion, muli tayong ni-remind na kung saan ang bawat isa sa atin ay napakahalaga sa piling ng ating Panginoon. Kaya naman kung merong nawawala, merong nakakawala, merong nagwawala, ay patuloy na hinahanap ng Panginoon at ibinabalik sa kanyang kawan. Ganon kabuti, ganon kadakila, ganon katapat ang ating Panginoon na bawat isa sa atin ay mahalaga sa kanyang isipan. Kaya naman ang pagpapahalagang ito ay dapat nating bigyan ng napakagandang response sa ating mga buhay, na kung saan nandoon yung pagsunod natin ang buong puso, pagtatapat natin sa Panginoon at pananatili o yung tinatawag na stay connected with God sa kanyang banal na dulang upang manatili sa atin ang kaayusan, ang kaligtasan, higit sa lahat
ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umaga ito. Dahil minsan pa ipinakita mo sa amin kung gaano kami kahalaga sa iyo. Salamat po sa pagpapahalagang ito na kung saan kung minsan ay kami ay kumakawala, nagwawala, nawawala sa iyong piling, subalit patuloy mo kaming hinahanap. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na manatili sa iyong piling upang maging safe kami, maging ligtas kami sa tiyak na kapahamakan. Patuloy ko pong pinagpipray ang lahat ng mga anak mo na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Sa umagang ito ng Biyernes, samahan niyo po kami at nawa sa pamamagitan ng morning devotion ito na aming napakinggan, makita namin yung iyong kadakilaan sa aming mga buhay at magkaroon ng impact sa bawat isa sa amin na kami ay sumunod, magpasalamat at maglingkod sa iyo. Tulungan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito, nawa maging matagumpay kami. Ingatan niyo po kami sa anumang mga hindi magagandang pangyayari. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na may mga mabibigat na karamdaman. In the name of Jesus, pagalingin niyo po sila. Pinagpipray ko po sa iyo ang mga anak mo na humihingi ng mga blessing. I-provide niyo po ang kanilang mga pangailangan. Pinagpipray ko po sa iyo ang mga anak na humihingi ng strength, ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Palakasin niyo po sila. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na nakakaranas ng mga pagsubok. Tulungan niyo po sila magtagumpay at huwag niyo po silang pababayaan. Marami pong salamat. Pinagpipray ko rin sa iyo ang kabuuan ng Crossroad United Methodist Church, ang kanyang mga balak, ang kanyang mga plano. Tulungan niyo po na magtagumpay at nawa patuloy na maramdaman namin lagi na ang iyong presensya sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Bless niyo rin po ang mga kapatid namin sa ibayong dagat. Bless niyo rin po ang aming minamahal na bansa, ang bansang Pilipinas. Protektahan niyo po sa lahat ng nagnanais na manira, manakop, especially po sa aming mga territory. Nawa magkaroon kami ng buhay na ganap at kasiyasiya sa tulong mo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa ating morning devotion. Purihin ang Panginoon. Nawa, meron tayong natutunan, meron tayong nakita, at meron tayong nadama sa ating mga buhay sa pamamagitan nito. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, ngayon, kundi sa mga darating pang panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!